Network Entertainment. Hindi mo na talaga kaya, okay to step away para at least hindi ka na rin mahawa sa ugali ng mga kasama mo. Yung kultura nila won't rub off sa'yo na baka mamaya magawa mo na rin sa ibang kumpanyang papasukan mo yan, no? Which is hindi nga maganda. Stay professional. At sana wag mong personalin lahat ng mga nangyayari. Kasi baka mamaya, niisip niya, ay kaya ginagawa sa akin to kasi ampun ako rito sa kumpanya. Hindi ako malakas kay boss eh. Hindi ako ganito, hindi ako ganyan. Alisin mo yan sa isip mo. Be professional, do your job, leave. Ganun. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko ang aking co-host, si Zardalos Reyes, CRSP. Hello, Stanley. Ito na naman tayo. In this episode, we'll be reading letters from the listeners natin, yung mga nasa fan page ng Underpaid. So, alam niyo na gagawin, like and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify and Apple Podcast. Follow us in our socials. Siyempre, Underpaid. Meron yan, Facebook, Instagram, TikTok. At ako, personal social media accounts ko, Stanley Chi. And Suplado Motors sa lahat. Si Zar naman. You can add me on LinkedIn or follow me. It's Zardalos Reyes 1. Okay. Sa mga magpapadala ng mga letters, we'll choose the best letters na relatable sa listeners natin. So all you have to do is either message sa Underpaid Podcast Facebook or Instagram. Ayun. Yeah. So i-type nyo lang. Ito. Meron tayong bibigyan ng payo rito. Sige, game. We won't mention your names para hindi kayo mahalata ng mga kaopisina ninyo at ng mga boss nyo. At ang ulat na babasahin natin. Ang title, We're Family Dito. Hello, Underpaid Podcast. Sabi ng boss namin, pamilya kami dito. Totoo naman. Kasi, parang pamilya rin yung may favoritism. Merong utos ng utos. May kamag-anak na walang ambag pero mataas ang sweldo. Pag may overtime, tulungan tayo ha. Pamilya tayo dito. Pero pag humingi ng salary increase, naku, wala tayong budget eh. Sir Stanley, Dar, kung pamilya kami dito, pwede ba akong magtampo at hindi na pumasok ng 2 linggo? From anak sa labas ng payroll. Zar. Anak sa labas ng payroll? Oo. Ang cute naman nun. Family raw sila sa kumpanya eh. Ako, nasasabihan ba ako na parang part ako ng family? Siguro dati. Pero ngayon hindi na masyado. Pag sa global work environment, wala nang we're a family eh. Ikaw, nasasabihan ka pa? Sabi nila, usually mga small companies, they will say na para tayong pamilya rito. Pag may problema, kailangan pag-usapan. Pagka konting tampuhan, nadadaan sa yung kailangan matino yung yung usapan ninyo, may HR, ganyan. Tama. Pero kasi kung ako sa pamilya, hindi mo pwedeng tanggalin eh. Hindi ka naman nagtatakwil ng Di ba? Minsan nagtatanggal ka ng empleyado. Hindi pamilya yun. Hindi mo naman tinatanggal yung kamag-anak mo, di ba? Oo. Actually, I feel the same way. Parang meron ako mga nakikita. Well, mga ka-office mates ko ngayon. They say na, okay, hi fam or goodbye fam. Naiintindihan ko naman yun eh. Kasi they like working in that environment. Pero in my mind, iniisip ko, okay, family, they don't lay off. Diba? Hindi naman nang lay off ang family. So, parang hindi ko masasabi na, okay, when I'm working, they're a family to me. Hindi. Kasi alam ko na at one point, they can fire you, they can lay you off. May coaching ka pa, ganon, di ba? Or pagsasabihan ka about metrics. So, family doesn't do that. Pero, eto, totoo may favoritism. Totoo yun. Oo. Meron naman favoritism. May mga sip-sip.
Mm-mm. Kasi may mga employees na favorite ni boss. Yeah. Sip-sip kay boss, marunong tsumika or kagimik ni boss, di ba? Mm-mm. So, meron ding utos ng utos, which is yung kung sino yung feeling nila, leader sila. May ganun din sa opisina, di ba? Oo. Sa pamilya, may ganun din, utos ng utos. Oo. May kamag-anak na walang ambag, pero malaki na tatanggap. Oo. Di ba? Tama. So, sa opisina, ganun din. Meron kang ka-opisina na, ano ba ginagawa talaga nito? Ba't parang hindi siya ganun ka-busy, pero parang laki ng sweldo niya. Oo. Di ba? Ang masasabi ko lang kay dun sa anak sa labas ng payroll, no? Oo. Weigh your options. Kung talaga nasi-stress ka na sa opisinang pinapasukan mo, you can update your CV and send your CV sa mga ibang companies. Kasi baka mamaya, kaya sinasabing pamilya tayo dito, they're running it like a family business na parang hindi professional. Yeah. Di ba? Trabaho lang naman tayo dapat Mm-mm. Hindi naman dapat yung namimersonal, hindi dapat yung mga kailangan mamuliti ka para makaangat. Hindi dapat ganun. Although, hindi ko sinasabing walang ganun sa opisina. Meron pa rin. True. Meron pa rin, no? Parang sa pamilya, pag malakas ka kay lolo or lola. Di mas marami kang mana? Ito yung parang or mas ka, binibigyan ng mga regalo? Mas ikaw yung nauutusan, ganun. Talaga? Kaya minsan pagka, samahan mo ako sa ganito, samahan mo ako sa ganyan. Mm-mm. Pag ikaw yung favorite, ikaw yung nauutusan eh. Hello, welcome to Walang Edit with Leland Lim with my co-host Judd Gregorio. Hell yeah! This is a new podcast where we talk about funny, unfiltered conversations, talk about dreams, passions, ambitions, fears, Plans of revenge. Mostly that. So if you want to tune in, this is powered by the Pod Network Entertainment. So listen to us on Spotify. Thank you. Alam mo yung pinsan ko, naalala ko tuloy yung pinsan ko si Jenny. Siya palagi yung inuutusan. Siya yung favorite. Di ba? Siya yung maaasahan. Pero meron ding nauutusan na hindi ganun ka-favorite. So, ang tawag doon? Di inuutusan lang. Favorite utusan. Di ba? Sa opisina may ganyan Oo naman. Yung parang huwag mo istorbo yung si ganyan, may ginagawa. Pero favorite pala siya kaya hindi inuutusan. Pero meron siyang inuutos-utusan kahit alam nilang busy na. Siya inuutusan. Iniutusan siya, maasahan siya, ganyan. Kasi pag pinagkatiwala sa ibang employee, alam mo sasablay or parang parang minadali lang yung trabaho, ganyan. Wala yung labag sa kalooban niya. No? So, sana, anak sa labas ng payroll, kung gano'n na nararamdaman mo, baka anak ka sa labas ng payroll. Di ba? And, ano ba ang pwede nating ipayo sa kanya? Kasi baka mamaya magkwento siya sa HR. Yung HR magsusumbong kay boss, magsusumbong sa mga manager. At treat this na parang in a professional way. Ako siguro siguro pag nandun ka sa environment where people say na we're a family, siguro dapat i-separate mo. Alam mo when to separate yung culture kasi yun yung culture eh. 'Di ba? Culture yun eh. Culture yun dun sa office nila eh. Learn to separate culture from the compensation part. Kasi baka mamaya mapaghalo mo eh. 'Di ba? So make sure na okay, sige, kung ganun yung culture sa opisina nila, make sure na if ever he has any request, like for example, gusto niya magpa-salary increase, isa-separate niya yun. Tayo, professional pa rin tayo. Pero kung wala ka lang magagawa sa culture, siguro, probably embrace that culture but then separate it from the compensation part or the career part. Hindi mo na talaga kaya. Okay to step away para at least hindi ka na rin mahawa sa ugali ng mga kasama mo. Yung kultura nila won't rub off sa'yo na baka mamaya magawa mo na rin sa ibang kumpanyang papasukan mo yan, no? Which is hindi nga maganda. So, stay professional. At sana wag mong personalin lahat ng mga nangyayari. Kasi baka mamaya
Iniisip niya, ay kaya ginagawa sa akin to kasi ampun ako rito sa kumpanya. Hindi ako Oo. malakas kay boss eh. Hindi ako ganito, hindi ako ganyan. Alisin mo yan sa isip mo. Be professional, do your job, leave. Ganon. Mm. And in connection to that, siguro, kung ganun yung culture sa opisina, avoid being too emotional and don't take it literally na, okay, family tayo. Mm. Tanggalin mo yung aspect na yun. Don't Oo. take it literally. So, just make sure na pag sinabi nila, okay, pamilya tayo dito, respond ng professionally. Mm. Huwag kang maging emotional. Smile ka lang. Oo, Tapos, smile ka pero lang. Huwag nasa mo na lang isip isipin mo, na oo. literal na pamilya tayo. Pero nasa Diba? isip mo, sinabi niyan sa akin ng ibang boss dati. Oo. Hindi naman totoo yan. Huwag mo nang, nasa isip mo na lang. Oo. And don't badmouth your family or company or your office mates via Facebook. Huwag kayo magpaparinig. Diba? O minsan nakikita yun. Pag nasa nakikita. HR Tsaka ka, nakikita yun. Pagka may pinaringgan ka, malalaman ng mga kaopisina mo, ay pinaparinggan na naman ito si boss. Oo. Eh kung may GC sila na hindi ka kasama, yari ka. Oo, tama. Sa pamilya may ganun din eh. Oo. May mga GC rin, tapos hindi ka kasama. Ikaw, diba? sa tingin mo sa pamilya mo may GC tapos hindi ka kasama? Hindi ko alam. Ah. Kasi baka hindi ako kasama doon sa GC. Paano ko malalaman, di ba? Ako, alam mo, pag may GC na gano'n, may mga GCs na ako umaalis. Oo. Hindi sasama nila ako, tapos umaalis na lang ako. Usually, yung mga GC naman, pamilya. Oo. Mangyari, yung pamilya ni ganitong tito mo, silang magkakapatid. Para yung iba-ibang department, di ba? O sa opisina. Meron kayong GC na pang lahat, buong kumpanya. Oo. Meron kayong GC na pang different departments. Yeah, May GC kayo ng barkada mo sa opisina. tama. O, yun. So, ingat din. Pag nagpapadala kayo ng mga messages sa GC, baka kasi screenshot. Tapos ipadala dun sa pinaparinggan mo or dun sa taong ayaw mo. Tapos biglang, ito yung proof sinabi niya ayaw niya sa'yo. Oo. Diba? So, yun. Anak sa labas ng payroll. Kung ikaw ay pakiramdam mo, anak ka sa labas ng payroll, maghanap-hanap ka na ng ibang lilipatan at hindi lang iisa ang kumpanyang papasukan ninyo. Maraming opportunities at baka ito yung way na sinasabi rin sa'yo na it's either you do other side hustles or pwedeng mag-business ka rin Oo. or pwedeng mag-apply ka sa iba. Hindi natin alam eh. Mm-mm. Diba? So, ayun. Maraming salamat sa pagpapadala ng mga sulat, mga immortal. Wala. Mahirap talaga kapag lalo na kung family business. Oh, lalo na kung may favoritism. Mm-mm. Kasi pag may favoritism yan, tas hindi ikaw yung favorite, ibig sabihin, stunted yung growth mo rin. It's, having favoritism in the office is a sign na hindi professional yung mga kasama mo. Oo. At saka hindi ka mag-grow. Oo. Kasi syempre yung favorite ang iba-promote. Siyempre. Ako, nararamdaman ko na dati dun sa pinasukan ko opisina na parang yung bagong pasok or yung mas bata sa akin, feeling ko pag may na-promote baka yun at ma-bypass ako dahil favorite siya ni boss. Mm-mm. Yun ang nararamdaman ko nung time na nasa opisina ako. Buti na lang, umalis na ako kagad. O, buti na lang, di ba? Yun. So, it causes mental health problems, depression, yung stress, and hindi na maging healthy para sa'yo. So, there you have it, guys. Sana may naitulong kami ni Zar sa problema ninyo. At kung meron kayong mga gustong hingin na payo sa amin, mag-message lang kayo sa Underpaid Podcast or sa aming mga social media accounts. Nababasa namin lahat yan. Tama. Okay. So for Zardos Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.